magulang kasi yung ano talaga punot dulo di ba? Siya yung nagpara-comment pa siya sa live ng anti-kalingap. Di ba? Nagpara-comment sa kung saan live, mga anti-kalingap yung kinumenta niya. Si Kuya Bal, pinagtanggol lang yung sarili niya. Yes, true. Di ba? Ewan ko ba kung bakit yung iba parang mga nabubulagan, 'di ba? Lalo na si TQ o yung mga nakapanig kay TQ. Iniisip talaga nila, binabash sila ng mga taga-kalingap. Pero kung papanoorin niyo yung mga reactor ng kalingap, mga kalingap talaga ha, mga karepa, walang pambabash sa kanila. Lalo na kay TQ. Pagpuna, pwede, pero pambabash. Kung may mga nambabash man sa kanila, kadalasan talaga is mga viewers. Kasi syempre nakita nila yung nasaksihan nila, yung buhay nila, kung anong ginawa ng kalingap sa kanila. Kaya hindi maiwasan na magkaroon talaga sila ng basher. Pero kung sasabihin na galing sa kalingap, mga kalingap reactor, hindi sila binabash, pinagsasabihan. Pwede pa. Na kung maaari nga lang, sana sa mga kalingap reactor siya nakikinig kasi mas may concern pa kumpara dun sa mga kumakampi sa kanya na mas pinapasubo yung buhay niya, yung kahihiyan niya. Parang hindi siya pinoprotektahan. Ginagamit lang Kunwari siya ng pa na mga pinagtatanggol yung anti-kalingap. puso. Napakalinaw naman ng ebidensya. Si Nanay Hansel, yung punot dulo. Siya yung nag-comment sa mga live na mga anti-kalingap. Kaya ang ginawa ni Kuya Bal, nireaksyonan niya yun, yung mga comment niyang yun sa mga anti-kalingap. At syempre, hindi yung palalagpasin ng mga reactor. Tapos, para sa kanila, pambabash na yun. Hindi po yun pambabash. Pagkokorek or pagpuna, pagsita, yun yung ginawa ng mga kalingap reactor. Tapos, ang dating na sa kanila, binalahura, binabash, di ba? Parang ang kikitid ng utak, ang hirap paliwanagan. O baka naman kahit nauunawaan nila, alam nila ang punot dulo, nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingihan na lang din sila kasi nga syempre kahihiyan nila yung ginawa nila. Kasi kung hindi talaga kay Nanay Hansel, hindi talaga magkakagulo. Dapat yung nanay ang nagdidisiplina sa anak, 'di ba? Pero sa sitwasyon nila ngayon, dapat yung anak na yung nagdidisiplina sa nanay. Si TQ na dapat yung nagdisiplina kay nanay. Kaya lang ang problema, parang kahit siya is hindi na disiplina. Parang mas nagdidisiplina pa nga yung mga karepa reactors or mga reactor ng karepa. Hindi lang kasi sila nakikinig. Naku naman talaga. Naku, napahaba na yung chikahan natin. Ito, panoorin pa natin. Sinabihan pa ni Tiko si Kuya Bal na baltik. Diba? Ang lala. Grabe naman. Barubal. Grabe yan. Tapos sasabihin naman nila, si Kuya Bal nga, tinawag na TQ, si Biancy, Tulfo Queen. Totoo naman, Tulfo Queen talaga kasi nagpatulfo. Yes, diba? Totoo yun. Totoo yun kasi nagpatulpo siya. Pero si Kuya Bal na sasabihan niyang barubal. Ibig sabihin ba, binarubal sila. At saka pag ganun, si Nanay Hansel, tapos nagsalita ng ganun si TQ, dapat pinunaan niya, diba? Dapat pinagsabihan niya, na hindi maganda yan, ang pangit ng ganyan, hindi magandang attitude yan, diba? Grabe. Parang hindi ko talaga ma-imagine si Nanay Hansel kasi may mga anak din akong dalaga, may mga anak akong babae. Pero yung barubal, ano yung ano nun? Ano yung tawag dyan? Anong reference? At least yung Tulfo Queen, totoo yun di ba? Tulfo Queen. Pero di naman si Papa nagsabi na about sa physical appearance na tawag, na ano-ano. Pero yung barubal, baltik, ano yan? Parang baltik. Parang hindi talaga na disiplina or walang kahihiyan. Para siyang yung tipong batang palaban na wala sa hulog. Came from the word na saltik. Di ba? Matindi yan, guys. Ibang klase talaga, ibang klase ng disrespect. Hindi naman nagsabi si Kuya Bal ng bansag sa'yo about sa physical appearance, di ba? Yes. Yung Tulfo Queen lang, kasi totoo naman, may reference tayo na nagpatulfo. Kaya yun ang sinabi ko. Pero yung Baltic, grabe yan. Hindi madisiplina ng magulang. Yes, tama. Napapaisip nga ako sino ba talaga dapat magdisiplina? Dapat, yun na niya magdisiplina. Pero, parang may mali talaga, unang-una, yung nanay. Kaya dapat siguro, yung anak yung magdisiplina sa nanay. Ang problema, kung pareha silang dapat disiplinahin, sino magdidisiplina?
yung tatay na parang wala namang pakialam. Kaya parang ang nagdidisiplina tuloy is yung mga legit na reactor ng Kalingap, 'di ba? Pinagsasabihan sila. Parang dinidisiplina sila. Kasi hindi nila alam kung paano disiplinahin ang isa't isa. Dapat yung nanay ang nagdidisiplina sa anak. Kaya lang dahil nga yung nanay ang pasimuno, hindi na disiplina yung sarili, dapat yung anak na lang yung nagdisiplina kay Nanay Hansel. Minsan nga kahit elementary o high school, meron ng kahihiyan, di ba? Nahihiya na. Talagang minsan magsasabi na halimbawa, ma, tama na, nakakahiya na. Di ba? Sila, grabe, ang ano nila, ang tapang nila palaban. Kasi kung hindi sila palaban, siguro hindi na sila makatulog yan, di ba? Kung mahihina ang loob nila, hindi na sila makatulog niyan sa daming naglabasan ng mga bashers, na mga viewers, tapos mga vlogger na hindi naman kalingap pero nakisimpatya kay Kuya Bal, tapos binabash sila, di ba? Pero ayan, carry nila, nakikipagbardagulan sila. Ibig sabihin, yun sila. Tapos tuwang-tuwa sila dun kay kay Kapisot. Para magkaano sila, no? Napanood nyo ba yung live nila? Magka-vibe sila, di ba? Yung galawan, yung mga salita, yung pagtawa. Parang ganito sila, close, na parang first time lang naman nila nagkakilala, nagkita, nagkasama. Pero grabe yung vibes nila, grabe yung tandem nila. Ang lala, ang lupit. Parang Kapisot the second siya. Di ba? Ang lakas niyang mang-asar, ang lakas niyang mambuli. Na hindi na sa hinagap, na kahit konting hinaisip, hindi natin naisip na ganun siya. Kasi nung binablog siya ni Kalingap Rob, napakahinhin niya, napakahina ng boses niya. Pero nung live nila ni Kapisot, lumabas yung siya. 'Di ba? Kung anak ko yan, ako nasapak ko na. Hinila ko yan kahit naka-live. Tumayo ka dyan, wag kang ganyan. Yan ang pinaka talaga dyan, pinaka may kasalanan para sa akin. Pinaka may kasalanan yan yung magulang. Yes. No? Unang-una, bakit mo ipa-front yung anak mo sa Tama. national TV na alam mong pwedeng mapahiya? Yes. Yun nga lang, nabanggit yung tulpo. Siguro kung mahina-hina ang loob nila, kung talagang ang pagkatao nila is yung akala natin na is sila. Siguro sasabihin nila, ay wag na po, ayaw po namin ng gulo, ayaw po namin ng nakahiya po. Diba? Pero grabe, sila. Go! Ang tibay talaga nila. Anak mo. Diba? Yun ang pinaka talaga dyan, yung magulang. Pinaka may kasalanan dyan, yung magulang. Lakas ng loob nila, yung tipong tulpo na yun pasabihin may mga tao sa likod nila, iba pa rin, di ba? Ang gulo. Akala ko pa naman sila yung tipong mga introvert na ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng maraming tao, ayaw nila, pero grabe. Pangalawa, yung magulang kasi yung talaga punot dulo di ba? Siya yung nagpara-comment pa siya sa live ng anti-kalingap. Yes. Tapos mga feeling victim. Mga feeling victim. OMG. Diba, nagpara-comment sa kung saan live, mga anti-kalingap yung kinumenta niya. Si Kuya Bal, pinagtanggol lang yung sarili niya. Tama. Diba? Sino bang nauna? Ayan. At yung mga reactor, mapakalingap man yan o labas ng kalingap, pinagtanggol lang si Kuya Bal. Kasi sila yung nakasaksi na si Kuya Bal is lang naman, nag-reaction sa ginawa ni Nanay Hansel. Dito, kung ang ginawa ng nanay ay ako mismo yung chinat, no? Kung ako mismo yung chinat, edi tapos ang usapan. Yes. Kuya Rab, bakit naman ganyan? Diba? Ba't naman ganyan? Si Kuya Bal, grabe sa akin. Kung ako sana yung kinausap, wala nangyaring ganyan. Pero ang ginawa, nagsumbong siya sa anti-kalingap. Diba, napakasimple ni Nanay Hansel. Akala mo siya yung tipong tahimik, na taong bahay lang. Pero grabe, parang naging mapag-isip siya. Tapos, nasilaw ba siya sa mga sponsor? Sponsor pa lang yun pero ang laki na ng pagbabago nila. Paano na lang pag yumaman pala talaga sila. Wait lang, may ipapakita ko sa inyo or may ipeplex ako sa inyo. Hindi
hindi po kami magbabago kahit kailan. Pangako po namin yan sa inyo. You are the vine. Wala po. We are the branches. Aray ko, may ebidensya pala. Hindi raw sila magbabago. Pero ayan, at sponsor pa lang yung naghihikayat o maali-aligid sa kanila, pero ang laki na ng pagbabago nila. Yun ang pinakamasama niyan. So, ang pinakapunot dulo dito, yung nanay talaga, yung magulang. Tama! Kaya, siya ang pinaka may kasalanan nito. Tapos, Yes. ipa-front mo yung anak mo sa national TV. Di ba? Na talagang napahiya talaga ng gusto. Di ba? So, dapat Hindi yung na nanay ang mabubura mag-ano. yun. Kasi ibang parents yun, ibang magulang yun. Hindi ko maano yun eh. Yung ibang nanay, kung tutusin mo, ibang nanay yun. Sa akin hindi pwede yun. Yung pag ano pa lang, yung pagtanggap nga lang kay Kapisot sa bahay nila, naku, hindi na ako papayag ay. Hindi talaga pwede. Tapos yung paggaya-gaya sa boses ni Kuya Bal, naku, lagot na talaga sa akin. Hindi talaga maganda. Siyempre di nila i-front yung anak nila. Sabi nila, ano nila, hindi nila ilalagay yung anak nila sa sitwasyon na mapapahiya ito. Yes. Di ba? Minsan nga, anak mo pa yung gagalitan mo eh. Di ba? Yan. May ganun eh. Di ba ganun ba ang magulang? Si mama, ganun yan. Sila papa. Ako pang gagalitan yan. Kahit, kahit hindi ko kasalanan, ako pang gagalitan Yes, true. yung mga yan. Di ba? May mga ganun eh. Hindi mo ito tolerate yung anak mo na gumante, na di mo ano yung anak mo na sige anak, labanan natin yan ngayon, alin natin yan, gantihan natin yan. Pangit. Ganun yun. Yun ang ano ko. Yun ang ano ko doon. Diba? May ibang way naman kasi para ano eh. Minsan nga, yun nga, nadadaan naman sa tamang usapan talaga. Diba? So, yung parent talaga ang ano dito. Yes. No? Para sa akin, yung mga magulang, huwag niyong iyan yung mga anak niyo sa ganyan. No? Ako, kung may anak ko, lalo babae yung anak ko, hindi ko ano dyan, hindi ko isasali sa ganyang gulo. Kung may anak, Oo talaga, kasi nakakahiya. Diba? Tsaka, hindi ba siya naawa sa anak niya? Dapat siya yung unang makaramdam ng awa sa anak niya eh. Hindi, nangyari para yung mga reaktor pa ng Kalingap yung naawa sa kanya eh. Diba? Kay Beyonce naawa. Yung mga reaktor pa ng Kalingap yung naawa kay Beyonce. Pero yung nanay niya, ano ba? Di ba siya naawa kay Beyonce? Kung sa bagay, parang hindi naman siya nakakaawa kasi nga palaban siya. Hindi siya yung tipong, wala nga daw nagtuturo sa kanya eh, di ba? akong babae, no? Hindi ko isasali sa ganyang gulo. Puprotektahan ko yun. Puprotektahan ko yung anak ko. Lalo na't babae, di ba? Yeah. Kung mas importante yung peace. Mas importante yung peace. Diba? Hindi natin alam kasi baka may mga nag-utos na sponsor. Yun ang masama. Yun mahirap no, nagpadala sa... Pero kahit may mga nagutos na sponsor, dapat nga yung nanay sabihin na, wag na nak. Diba? Dapat yung nanay talagang unang kukontra. Mga nag-utos din. Ay, speaking of, may nag-utos, yan, may... Diba? Kung iisipin natin, bakit hindi nila na-appreciate yung tulong ng Kalingap? At parang sa kabila ng lahat ng tulong, naging maisip pa si Nanay Hansel. Samantalang, hirap yung buhay nila dati. Baliktad, no? Imbis na ma-appreciate nila yung nakukuha nila sa Kalingap, ang nangyari, parang mas naging maisip sila. Nakalaban nila, makukuha nila yun kung hindi dahil sa Kalingap, kay Kalingap Rab. Diba? Kahit pa sabihin hindi sila dinala kay Kalingap Rab, kay Dr. Lab lang, yung natatamasa nila ngayon, hindi siguro katulad kung si Dr. Lab lang may handle sa kanila dati. Diba? Kaya nga sinorender ni Dr. Lab si TQ kay Kalingap Rab. Grabe.
Para silang ano, yung tipong galing sa hirap ng mga naging gahaman, hindi na kontento, hindi nila naisip yung future, nakabase sila sa present, di ba? Kasi kung sila yung tipong nag-iisip sa future, kung sakaling bibitaw ba kami dito, kung sakaling maging basher ba kami, kung sakaling kung sakaling babaliktad ba kami, ano mangyari, di ba? Hindi nila ginamit yung isip nila, ginamit lang nila yung pakiramdam nila ng mga araw na yun o present na sagana. Akala nila for life na yun. Eh kung ako nga tatanungin syempre hindi ko naman mapipigilan ng mga reactor, si Kuya Bal, pero kung ako tatanungin, simula nung nagkatulpuhan, hindi na sana nireaksyonan, hindi na kinontent, hindi na, as in wala. Siguro ngayon, wala na, nganga na siya. Wala na siyang viewers, wala na siyang sponsor, di ba? Kaya lang naman active na active pa ngayon ng mga sponsor niya kasi nga maingay pa, nakikipag ano pa sila sa Kalingap. Pero kapag nanahimik na ang Kalingap sa kampo ni TQ, naku, yung mga sponsor na yan, bibitaw na yan. Bakit? Kasi wala nang thrill, wala nang kabuhay-buhay, diba? Napapansin nyo ba yung ibang umaalis tapos may mga sponsor, katagalan nawawala na kasi wala na silang kalaban, wala nang pagmamayabangan, wala nang magpapakit ng gilas, diba? Kaya kung after nang nagkatulpuhan, binaliwala na sila ni Kuya Bal ng mga reactor, hindi na sila pinansin, malamang yung mga sponsor na yan bibitaw na yan. Kaya lang naman active na active pa yan kasi nakikipag ano pa sila laban, parang nagpapakitang gilas, diba? Kasi nga ginagamit lang talaga nila si TQ. Kaya lang syempre hindi natin masisisi si Kuya Bal dahil yung emosyon niya nasaktan, tapos araw pa yun ng kasal ng anak niya, kaya hindi natin kaya ang magagawa na lang natin is suportahan si Kuya Bal sa kanyang laban. Ayan. Tapos, syempre, panoorin natin yung kanyang mga video para kahit paano is makadagdag sa mga tinutulungan nila. Napakaraming tinutulungan ni Kuya Bal, pabahay, na minsan nga, bihira na lang video, di ba? Sa pabahay lang. Grabe. Tapos, kung titingnan nyo yung views ni Kuya Bal, hindi naman kalakasan. Ang hina ng views ni Kuya Bal, pero yung mga pabahay niya, sunod-sunod din. Parang si Kuya Bal yung tipong kahit wala na siyang kinikita sa pagbablog niya, basta nakakaraos lang sila araw-araw, meron silang konsumo, kahit papaano hindi naghihirap, para 'di ba? Ganon. Hindi katulad ng ibang kandidato, yung kandidato ngayon 'di ba? Halos sagana na sila, ang yaman-yaman na nila, pero ayan, kam-kam pa rin ang kam-kam. Si Kuya Bal talaga tingnan nyo, check nyo yung channel niya, ang hina ng views niya, hindi naman kalakasan, magkano lang kita dyan, pero yung mapabahay niya, kahit papaano tuloy-tuloy. Tapos, kahit pasabihin natin na sa pagbablog niya, dun kumukuha sila ng pang financial, ganun talaga, kasi dun na sila nakapokus dun na nakapokus yung buhay nila diba, sa pagcha-charity, diba, paano mo tutulungan ang sarili mo, paano mo matutulungan ng ibang tao kung sarili mo hindi mo matulungan. Kaya kung ano man meron sila Kuya Bal, is deserve nila yun. Nakakabilib nga si Kuya Bal, diba? Kasi talaga, sa lahat talaga ng charity, sa lahat ng vlogger, si Kuya Bal talaga hinahaan ko, tapos si Kalingap Rab. Kasi wala kayong ibang makikita. Kahit nga si Tulpo subukan yung kumuha ng video ni Tulpo. Subukan yung mag-reaction sa kanya. Agad-agad is ma-restrict kayo, baka matanggal agad yung channel nyo. Pero sila Kuya Bal talagang open, diba? Lalo na nag-uumpisa si Kuya Bal, diba, nagpapunta siya ng ibang vlogger para makipag-collab sa kanya, para lumago yung channel, lalo na sa mga gusto mag-charity, diba, open siya. Kaya yung mga nakadikit sa kanila dyan, hindi lahat yan is taga-diet, yung iba dyan mga dayo lang, diba? Mahihina yung mga taga-diet, dapat sila yung unang lumapit kay Kuya Bal Naunahan patuloy sila ng mga dayo. Tapos yun, mga iba is nagkaroon ng mga amnesia.
or nakalimot sa kanilang pinanggalingan. Feeling nila yung nalalasap nila is is dahil sa kanilang effort. Sige nga, napakahirap kayang kumita sa YT tsaka magpakilala. Tutusin nga ako, halos kasabayan ko lang si Kuya Bala, pero hindi na lang din talaga napasok ako sa Kalingap. Kahit papano is may content tayo. Ayan, pagre-reaction, napakabuti talaga nila Kuya Bal, nila Kalingap Ram, di ba? Di man tayo makapag-reaction lagi, pero at least welcome tayo sa kanila. Isa tayong Karepa reactors. Kaya thank you talaga kina Kuya Bal at kay Kalingap Ram. Kaya nagtataka talaga ako sa mga bashers na pinupuna yung ginagawa nila. Sige nga, subukan yung mag-vlog. Mga 9 halos, ilang taon na ba ako? 7 years? 7 years na akong nagbablog. Pero Meron na namang naglabas na yung dati pala, may nag-utos din doon. Pero sa ibang topic yun. May mga resibo. Kaya guys, tandaan nyo to. No? Alam nyo naman, matatalino naman po kayo mga viewers eh. Alam ko, ramdam nyo naman yung mga talagang totoong 100% ang ano sa Team Kalingap eh. Diba? Ako, ganito lang ako, pero nag-o-observe din ako. Nag-o-observe din po ako. Pero ang galing ni TQ ang galing ng pamilya niya ha. Lahat na oto, lahat na loko. Kasi parang sa hinagap, hindi natin hinagap na ganun sila. Kahit ganito lang ako. So, alam ko kayo din. Kape tayo guys, PSM Coffee. Salamat po. No, si Medit umiwalay sa Kalingap, mas malala pa yung bashing sa kanya. O, di ba? Grabe din yung bashing. Pero di naman niya ginawa yung mga ganun na... Di ba? Ibig sabihin, matalino si Medet. Di ba? Inisip niya yung future. Inisip niya yung mangyari. Na kapag, humiwalay na nga siya sa Kalingap, di ba? Yung paghiwalay nga lang niya sa Kalingap, wrong decision na yun eh. Pero kahit papaano, hindi siya gumawa ng way para as in maputol yung ugnayan nila. O kaya tingnan nyo naman, welcome back sa Kalingap. Di ba? Kakaibang pang-asar na. Kasi kung tutusin, yung mga bashers naman talaga is kadalasan mga labas sa Kalingap, mga viewers, or kaya naman hindi naman talaga reactor ng Kalingap. Pero dahil nag-react, akala nila reactor ng Kalingap, di ba? Higing, disrespect. Kakadalasan, ang nire-reaction na ng mga reactor ng Kalingap is yung nakapaligid doon sa beneficiary, katulad na lang kay Medet, di ba? Yung mga nakapaligid kay Medet noon. Tapos kay TQ, yung nakapaligid kay TQ, yun yung kadalasan nire-reaction na ng mga Kalingap, mga Karepa. Pero yung pinaka-beneficiary, pinagpapayuhan pa nga, pinagsasabihan na maayos, di ba? Sa atin, no? Kahit tumiwalay siya sa Kalingap, minsan na rin naging siya, may nasabi na rin siya, or pinagtanggol yung sarili niya. Pero yung ganong klase ng gawain, hindi naman niya ginawa. Pinatulpo. Diba? Si Medit. O di ba? Wala lang, kahit sino talaga, kahit sino talaga, grabe. Ako hindi ko parang sa sobrang hindi marurok ng isip ko, hindi ko ma-explain yung gustong sabihin. Ang tindi nila, nabubulagan sila ba? O basta nakakatulog pa ba sila ng maayos? Kapag sila lang, nag-uusap ba sila? Nagkikwentuhan ba sila? Napapagod na ba sila? Gusto na ba nila sumuko? O umiiyak ba sila? O yung tipong nag-uusap sila na parang ang tatapang pa, sige, go natin to, ganito, ganyan. Ano ba? Diba? Parang di ko ma-imagine kapag sila lang, kung ano yung mga pinag-uusapan nila, yung tipong nagdadamayan ba sila dahil na medyo nahihirapan na sila, o nagdadamayan sila sa pakikipaglaban na parang makipagbardagulan. Diba? Grabe no, hindi ko talaga ma-imagine. Parang kung isipin natin sa itsura nila, parang sila na yung tipong nahirapan na, napapagod na, pero parang kabaliktaran no, baka sila pa yung tipong nagpaplano, dapat ganito ganyan, huwag tayong patalo, grabe, nakakapagod yun. Nakakapagod yun. Kaya imbis na ubusin natin yung oras natin sa kaisip na mga hindi magaganda na nakakapagod, i-relax na lang natin. Dapat laging good vibes, laging positive, pag mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, para
hindi tayo pagod. 'Di ba? Kasi kahit wala tayong ginagawa, pag ang isip-isip ko sobra-sobra, nakakapagod 'yun. Ayan lang, hanggang dyan nating share. Supportahan natin si Kuya Bal, Kalingap Rab, at ang buong team ng Kalingap. Thank you for watching. God bless you all, and Jesus loves you.